Pero sabi po niya, politically persecuted daw po siya, no? Oh, you don't agree? Mahirap. Alam mo, mahirap yung political persecution at sinasabi niya. Kasi, mismong galing sa bibig niya kasi during the congressional hearing, yung tao, alam mo naman tayo mga Pilipino, pag hindi ka humanap sa akusasyon sa'yo, ibig sabihin guilty ka. So if I were him, umuwi ka na. Umuwi na lang siya, oo. Kaya Harry Roque, ikaw ang pinakabida dito. Tapos ngayon, ang ingay-ingay mo dyan sa social media sa Europe. Nakakala mo, hindi ka mahuhuli ngayon. Yung 3 opsyon na sinabi ko. Yari ka dyan. Hindi ka makakawala dyan. Lahat yung 3 matindi yun. Ipa-cancel ang application mo sa asylum, Interpol hahanapin ka, at ang pinakamalala, cancellation ng pasaporte. Lumalabas na talagang abogado siya. Marami siya mga contradiction, inconsistencies. Kaya siya na-demanda galing mismo sa kanya. So you don't agree that he is being politically persecuted, that there is merit to the investigations? No, I do not think so. Kung ako siya sa kanya, abogado naman siya. Umuwi na lang siya. Harapin niya. Ulit-ulit ko naman pong sinasabi, hindi ko po tinatakasan yan. Inaasahan ko naman po na magdedesisyon ng Korte Suprema at susunod tayo sa desisyon ng Korte Suprema. I cannot come home. I have to defend my president as a member of the List Council of the ICC at The Hague. Yan naman po ay alam na ng lahat na sa mulat mula. Una po, ako yung kauna-unang Pilipino na naging miyembro ng List Council. And after my stint as spokes, of course, I said, I've already been advising the president on ICC even when I was spokes. And I can confirm that as early as 2019, I have been advising him on ICC matters. So I'm sorry, I cannot come home. I have to defend my president. Just wanted to ask about your colleague, Attorney Harry Roque, who is still in the Netherlands. There is a warrant of arrest out for him for qualified trafficking in persons. And he said that hindi siya mapapauwi hanggang walang desisyon yung kanyang asylum. Tama po ba yun? At ano pong should he stay outside the country? Well, kung ako sa kanya, since abogado naman siya, at ang demanda sa kanya ay isang crime, bumalik na lang siya at harapin niya kung totoo sinasabi niya na wala siyang kinalaman. Then, madaling mapatunayan yan. Kasi, in the first place, the burden rests on the prosecution. Kung hindi mapatunayan ng prosecution, sorry na lang. Hindi siya makukonvict. I think ang problema niya, it's a heinous crime. Madaling sabi, hindi siya basta palalayain. Kailangan, kasi immediately, ikukulong siya. And he has to file a petition for bail. Pwede naman Pwede file agad siya ng petition for bail. At the prosecution will have to prove with strong evidence na guilty siya. Otherwise, i-release siya. Kasi kung hindi siya uuwi, yung tao, alam mo naman tayo mga Pilipino, pag hindi ka humanap sa akusasyon sa'yo, ibig sabihin guilty ka. Tama man o mali, yan ang perception. So makakasira sa kanya. So if I were him, umuwi ka na. Umuwi na lang siya, oo. Posibleng humingi ng tulong ang gobyerno ng Pilipinas sa Interpol para sa pag-aresto kay dating presidential spokesperson Harry Roque matapos pong maglabas ang korte ng arrest warrant laban sa kanya at kay Cassandra Ong. Bumuo na ng tracker teams ng PNP Criminal Investigation and Detection Group para hulihin ang mga akusado. Nagpapatrol, Job Manahan. Agad sumagot si Attorney Harry Roque sa kanyang social media account nitong Huwebes ng gabi nang malaman na naglabas ang isang korte sa Angeles City, Pampanga ng arrest warrant laban sa kanya at Cassandra Leong kasama ang higit 4 na pang individual. Ito ay kaugnay ng non-bailable na kaso nilang qualified human trafficking na may connection umano sa Lucky South 99 na Pogo Hub sa Pampanga. Ayon kay Roque, hindi siya pwedeng mapauwi hanggat nakabinbin ang kanyang petition for asylum sa the Netherlands. At naniniwala po ako na ang pagsampa ng non-bailable case sa dahilan na ako daw po ay nag-follow up ng isang lisensya sa isang pogo na dati-rate ay legal ay hindi po dahilan para magkaroon ng isang non-bailable charge. Sa isa namang text message, sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio, ang abogado ni Ong, na hindi niya makukumpirma o maitatanggi kung nandito pa sa Pilipinas ang kanyang kliyente. Tumanggi rin muna siyang magbigay ng karagdagang impormasyon kaugnay
Kaya Harry Roque, ikaw ang pinakabida dito. Ay lumabas ka na. Kung ikaw ay may respeto pa sa Philippine law, kung wala kang respeto sa Philippine government, yung Philippine law, irespeto mo dahil abogado ka. Tama yung sinabi ni Panelo, binanatan ka na nga ni Panelo. Walang political harassment na ginagawa sa iyo. Ikaw ang may kasalanan. Mali-mali ang mga sinabi mo doon sa hearing, kaya ikaw ay sumabit. Ikaw ang may problema sa sarili mo. Hindi totoo. Kung yung mismo kaalyado mo, DDS lawyer, si Sal Panelo, sinabing ikaw ay hindi nagsabi ng totoo. Kaduda-duda ang mga sinabi mo. At hindi rin totoong hinaharas ka rito, umuwi ka na lang daw at harapin mo ang kaso mo. Nakita mo? Pati DDS hindi kumbinsido sa iyong pagtatago. Tapos ngayon, ang ingay-ingay mo dyan sa social media sa Europe, na akala mo hindi ka mahuhuli ngayon, yung 3 opsyon na sinabi ko. Yari ka dyan, hindi ka makakawala dyan. Lahat yung 3 matindi yun. Ipa-cancel ang application mo sa asylum, Interpol hahanapin ka, at ang pinakamalala, cancellation ng pasaporte. Pag nagkaroon ng court order na i-cancel lang iyong pasaporte, hindi ka na makakatravel kahit saan. Maglalakad ka na lang. Hindi ka pwede sumakay ng aeroplano, hahanapan ka ng pasaporte. Kahit naglalakad ka, hahanapan ka ng pasaporte. Dahil ang pasaporte, mga kaibigan, sa buong mundo, yan ang ID natin. Yung ating mga local ID, hindi nire-recognize sa abroad yan. Ang pasaporte, ang international ID. Kaya kahit naglalakad ka, magpunta ka sa grocery, punta ka sa pasal-pasal sa abroad, dapat ang pasaporte mo laging dala mo. Yan ang tip ko doon sa mga hindi pa nagbibiyahe, pero yung mga biyahero, alam na yan. Ang ating passport, laging dala-dala natin pag nasa abroad, kasi yan ang nire-recognize ng ating ID at for identification ng mga law enforcement agency kung saan bansa tayo nandoon. Kung wala ka nun, at sinita ka, yari ka na, hulihin ka na. Pag wala kang ID. Maaaring sabihin mo, nalimutan ko lang sa apartment, nalimutan ko lang sa hotel, bibigyan ka ng pagkakataon. Pero pag hindi mo na i-provide na meron kang pasaporte, huhulihin ka ng mga otoridad. Kasi hindi ka kilala nila. Kung patuloy ang pasikat mo, lagi ka nasa social media, paano ka hindi ka makikilala? Panay ang banat mo. Kaya ayun po, sample lang yan. Lahat ng Pilipino, kung kayo'y mag-a-abroad o kayo ay may problema rito, mag-a-abroad kayo para takasan ang problema rito, hindi magagawa yan. Kung magagawa nyo yan, pansamantala lang yan. Kasi nga ang passport ay hahanapin sa inyo kahit saan kayo magpunta. At pag wala na nai-produce kayo ng pasaporte, pwede na kayong hulihin nila. Ganun po ang katindihan. Issuance of arrest warrant against former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ang sabi po niya kahapon, malinaw that he is a victim of political persecution by the Marcos government because he is an ally of the Dutertes. Your comment on that, Yusek? Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at the time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa kaso ng qualified human trafficking. At hindi lamang po yan. Meron po tayong nabalitaan na meron din pong pending case for alleged land grabbing sa Bataan. At ito po ay di umano'y nakapending sa Ombudsman since 2023. So siguro dapat din po natin malaman ang detalye dito at ang katotohanan tungkol sa akusasyon ng mga 77 farmers patungkol sa di umanong land grabbing na ginawa ni Atty. Harry Roque. Ma'am, ano po yung magiging action on the part of government? Is it possible to coordinate with the Interpol para mapabalik sa bansa si former presidential spokesperson? Sa ating pagkakatanda, yan din po sinabi ni Yusek Nikki T. ng DOJ, maaari po sila makipag-cooperate at makipag-coordinate sa Interpol patungkol po dito. So abangan na lang po natin kung ano man po ang magiging aksyon ng pamahalaan sa pamamagitan po ng DOJ. Pero may sinasabi po kasi si Attorney Roque na sa ngayon, hindi daw pwedeng maipa-deport siya pabalik dito sa Pilipinas dahil ayon daw sa international law, meron pa kasi siyang petition for asylum. So, kumbaga nakapending pa doon. Of course, meron pong ganyan na sinasabi patungkol sa karapatan na wag muna siyang dalhin sa bansa kung saan may kaso. Pero ito po ay
kung may maipapakita pong harassment. Kung wala po siya mapapakitang harassment mula sa gobyerno at mapapatunayan na ang mga kasong ito ay legal na nasampa at may mga basihan para siya ay ma-issuehan ng warrant of arrest, hindi po tayo maniniwala na hindi siya maaaring dalhin sa Pilipinas.